Ngayon ang aking ipaglilingkod sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga kapatid, walang iba kundi ang kahalagahan ng pag-asa. Ang pag-asa ang pinakamahalagang commodity na matatawag natin na kailangan ng sanglibutan ngayon. Sinasabi na ang tao ay pwedeng mabuhay ng ilang araw na walang pagkain, pero hindi pwedeng mabuhay ang tao na walang pag-asa. Especially sa ating panahon ngayon na kung saan ay masasabi natin na kahit saan ka tumingin ngayon ay manglulumo ka at itong hinahanap ng tao ngayon. At ito po ang dahilan kung bakit lagi tayong nagbubulay ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng ating pag-asa. At bago po tayo magbulay ng mga salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat Ikaw ang aming Diyos ng pag-asa. Sa iyo'y may pag-asa. Sa iyo ang masama ay maaring maging mabuti, ang mahina ay maaring maging malakas. Alam namin na Ikaw ay Diyos na nasa aming kalagitnaan ngayon. I pray that you will continue to minister to us as we meditate upon your words. This is our prayer in Jesus' name. Amen. To God be the glory. In the book of Psalm 39 in verse 7, it says, "But now, Lord, what do I look for? My hope is in you." Ito ang isang katotohanan na dapat nating panatilihin sa ating puso, na Diyos lamang ang ating pag-asa. At ang pag-asa natin sa Diyos ay hindi ito isang wishful thinking. Hindi ito poetic. But this hope in God is something that is powerful and practical, and it is a reality. Now, hope is our expectation and desire for things to get better. Ito ang payak na kahulugan ng pag-asa, na ang mga bagay mula sa kanyang kasalukuyan na kalagayan ay mas iigi at mas bubuti. Sa banal na kasulatan, ang pag-asa ang isa sa mga virtues na mayroong tinatawag na eternal value. In 1 Corinthians chapter 13, verse 13 says, "So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love." Makikita natin dito na ang pag-asa ang isa sa mga virtues na mayroong tinatawag na eternal value. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, alam niyo ba, ang tawag dito ay ang ebanghelyo ng ating pag-asa, the gospel of hope. In Colossians in chapter 1 in verse 23, it says there, "If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard." Makikita natin na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na ipinapangaral ng mga tunay na mangangaral ng Diyos ay ang ebanghelyo ng ating pag-asa. Hope is what people seek these days. At ito marahil ang iyong inaasam at hinahanap. Ikaw ay umaasa. At yan ay isang payak at kananiwang expression nating mga Pilipino. Umasa ka pa o kailangan hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Indeed, hope is the most sought after commodity in the world. Everybody hopes. Lahat umaasa. Lahat ay mayroong damdamin na ang buhay ay iigi, ang trabaho ay gaganda, ang relasyon ay maging aayos. At ang banal na kasulatan ay nagsasabi na Diyos nga ang ating pag-asa. We want to be
straightforward and blunt about this since we have a very short time. We want you to understand right now that God is your hope. In Romans chapter 15 in verse 13 says, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing." Sa aking sariling pananaw, kung ang Diyos ay hindi makapagbibigay ng pag-asa sa atin, ay hindi siya Diyos. Subalit, sa biyaya at sa kapurihan ng Panginoon, the God that we are serving indeed is the God of hope. There is hope in God. This is the greatest takeaway lesson that you can bring with you as you watch this program, that hope is in God. And without God, there is no hope. Maaring ang tao ay may relihiyon, maaring ang tao ay maayos, matino, subalit kung siya'y walang Diyos. At ang Diyos na tinutukoy natin ay ang Diyos ng banal na kasulatan, the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God that is preached by the true sentence of God. Without Him, without God, there is no hope. In Ephesians chapter 2, verse 12, we can see that without God, there is no hope. Hope is synonymous with God, and godlessness is hopelessness. But when you are godly, when you are submitted to the authority of God, then you can have hope. Sa mga nakaraang mga taon at sa mga nakaraang mga panahon ay napupuno tayo ng iba't ibang mga takot, pag-alala. We become filled and overwhelmed with fear, with anxiety, sadness, and even anger. Lalong-lalo na nung pasimula ng COVID-19 pandemic ay maraming mga plano natin ang nasira, ang mga schedule natin, ang ating mga itineraries ay nasira at ang buong mundo ay parang huminto at parang nawalan tayo ng pag-asa. Kaya nga nabanggit ko na during the COVID-19 pandemic, it wasn't only the virus of COVID-19 that went viral, but hopelessness as well was equally damaging, and it was prevalent also during that time. Many things have been canceled, but thanks be to God, there is one thing that COVID-19 failed to cancel, and that is hope. You see, our hope in God can never be canceled. It can never be eclipsed. Sa katunayan, ng Home Free Global Crusade, itong evangelistic platform na ngayon ay ginagawa ng PMCC Fourth Watch, ito ay pinasimulan sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic na kahit noon ay napakadilim ang kabanata ng ating kasaysayan, subalit ang ilaw ng pag-asa na mula sa Panginoon ay patuloy na nagliwanag. But then again, man is hopeless. There is someone way bigger and stronger than man, and that is our God. God is the ultimate provider of hope because humanity has failed its very own, its very kind. Ito ang isang katunayan na ating malalaman na we fail others, but we also fail ourselves. And perhaps you are one of those people who have failed your family, you have failed your friends, and you have failed your own selves, and you have become hopeless. Nawalan ka ng pag-asa. I want you to know that in God there is hope. And we should stop putting our hope in man, lalong-lalo na sa panahon na ito ng ating bansa. Ngayon ay maraming nagproprotesta, maraming ngayong nagrereklamo at maraming ngayong nagagalit sapagkat yung kanilang tao na inasahan, yung kanilang political leader na inasahan ay binigo sila.
Ang sabi ng banal na kasulatan in the book of Jeremiah in 17:5, "Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord." Well, this is one hard lesson that we are learning right now. Hope founded on wrong reasons is false hope. And hope that is based on uncertainty is not hope at all. At ito ang ginagawa natin. Tayo ay may pag-asa, kuno, subalit ang pag-asang ito ay bigo at ang pag-asang ito ay liko. So, when hope is crushed, the heart is crushed as well. Look at that in Proverbs 13 in verse 12. It reads, "When hope is crushed, the heart is crushed, but a wish come true fills you with joy." Napaka-panganib na ang pag-asa ay namamatay. Ang puso, ang pagkatao ay namamatay din. Now, why is it that without God, there is no hope at all? The reason being is because only Jesus Christ has addressed and confronted the source of our hopelessness, and that is none other than our sins. Our sins renders us hopeless. Ang taong nasa kasalanan ay walang magagawa. Ang taong nasa ilalim ng pagkabilanggo ng kasalanan ay mahina. In the book of Romans in chapter 5 in verse 6, this is what the Word of God says, "When we were still helpless." Helplessness is hopelessness. Yan ang kalagayan ng tao. Kahit yung pinakamahusay, kahit yung pinakamarunong sa harap ng Diyos at sa tunay na pakikipaglaban ng buhay, ang tao ay mahina. We are weak by ourselves. There is nothing we can do to overcome death. There is nothing we can do to alleviate suffering. Ang tao ay mahina. Kahit niya tayuan at palibutan ang kanyang sarili ng matataas na pader, matatakot pa rin siya. Kahit siya'y maraming kayamanan, ay madadama niya pa rin na siya ay kulang. Kahit siya'y napapalibutan ng maraming mga kaibigan, madadama niya pa rin na siya ay nag-iisa. At ito ay bunga ng kasalanan. Subalit ang kasalanan ay dinaig ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang dumaig sa kasalanan at ang Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. The reason is because God alone has the ultimate answer to our greatest problem and crisis. And this is one message that I will never get tired telling people about, that our hope is in Christ. Our hope is in God alone. The walls of our society are inadequate and inept to really answer our greatest need. And sin is our greatest problem. Our mere human efforts are matchless and hopeless against sin. Kahit anong gawin natin na maalis ang kasalanan ay laging bababa sa atin. Yan ang ginagawa lang ng kasalanan. Tayo ay hilahin pababa, na tayo ay palubugin, na tayo ay gibain. Kaya kahit si Apostol Pablo sa panahon niya, alam nyo, si Apostol Pablo ay isang tao na makapangyarihan. Makapangyarihan ng kanyang isip, siya'y matalino, siya'y edukado, makapangyarihan ng kanyang samahan sapagkat siya'y isang tagapanguna sa kanyang bansa. Subalit si Apostol Pablo ay mahina at wala siyang pag-asa. Subalit nung siya ay tumawag sa Panginoon at nung nasumpungan niya ang Panginoon,
siya'y nagkaroon ng pag-asa. At sa Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng pag-asa. Marahil nakikita mo ang sarili mo kay Pablo. You see yourself in the person of Paul. You feel inadequate. You feel so weak to overcome whatever bondage that you are facing with these days. So many things really render us hopeless, lalong-lalo na ang ating generation ngayon na very susceptible sila sa mga mental struggles, sa mga emotional crisis. Hopelessness is so easy to weaken us these days. And where shall we turn to? To whom we should go? The answer is in Christ Jesus alone. He alone is our hope. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Una muna, dinaig niya ang kasalanan. Only Christ Jesus has come and He has defeated sin and Satan in its own game. Papaano ito ginawa ng ating Panginoong Jesus? Siya ay nagdusa at siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, thanks be to God. Through Jesus Christ, we have received victory. And that victory, that triumph, you can also receive. In this program, Oras ng Katotohanan, we are always seeking to persuade you. Why don't you put your faith in Christ Jesus? In Christ Jesus, there is that strength of hope na kahit ano pagdaanan natin sa buhay na ito, ay hindi tayo manglulumo. Hindi tayo parang malalanta at matutunaw sapagkat mayroong pag-asa na nasa sa atin. In the book of Colossians, it says there that Christ in you, the hope of glory. In chapter 1, in verse 27, it says, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So you need to have Christ in us. Hindi nangangahulugan na relihiyon, sapagkat yan ang napakahilig na idehilan ng mga Pilipino. Tayong mga Pilipino ay tayo ang masasabing pinaka-relihiyoso sa buong Asia. Sinasabi that the Philippines is the only Christian nation in Asia. And so religion is our default setting. Religion is our typical defense, you know, when we are being led to make a decision for Christ. Sinasabi natin na may relihiyon ako, may relihiyon ako. Again, I do not demonize religion, but religion per se doesn't translate that we have Christ. How can we have Christ in us? We can have Christ in us if we are going to receive the gospel of the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Papaano daw tayo nakakasama ng ating Panginoong Hesukristo? How can a man be part of Christ? And how can Christ be in man? The Bible says, you need to hear the word of truth. Kailangan daw nating marinig ang salita ng katotohanan. At ang salita ng katotohanan, walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. That's why you cannot blame us why our message is constant. This is what we are and will always convey, communicate, and share to you and
throughout the whole entirety of the Philippines and the world. It's none other than the gospel of our salvation, because only in the gospel of our salvation that we can have Christ. Hindi ang pagpasok sa isang relihiyon, hindi ang pagiging relihiyoso, hindi ang pagiging moralidad o magkaroon ng moralidad ang magdadala sa atin na makasama tayo kay Kristo. Only when you heard the gospel of your salvation. And this is what we're sharing to you. We're not sharing anything else. We're simply sharing to you the gospel of our Lord Jesus Christ. And if you are gonna be in Christ and Christ is gonna be inside your life will be full of hope. Hindi mawawala sa iyo ang pag-asa. Kahit ka dumaan sa pinakamahigpit at pinakapanganib at pinakamahirap na kabanata ng iyong buhay. And we will all pass through that kind of seasons in our lives. But the good thing is this: if Christ is in you, you have hope. Do you have Christ in you? Do you already have Jesus Christ reigning in your heart? Why don't you receive right now the gospel of Jesus Christ, which is the gospel of our salvation? But what is in the gospel that you should believe? You should believe the gospel of Jesus Christ as Jesus being the Son of God. And in His love for us and in His effort to redeem us and to save us and to rescue us from our hopelessness, Jesus Christ became a man. And in His humanity, He was able to bear upon the cross the weight of all our sins combined. He suffered and He died. And more than that, He rose to life. Kaya may pag-asa tayo sapagkat hindi na natiling patay si Jesus. Hindi siya nanatili sa libingan, kundi siya'y nabuhay na maguli. And Christ is indeed gonna be your hope. All you need to do is put your faith in Him. Yield yourself and surrender yourself to Christ. And when you do that, you will experience and you will begin enjoying the hope that is in Christ Jesus. Would you like to have that hope right now? Would you like to have Christ in your heart right now? Why don't you join me in this prayer? Let us pray. Father God in heaven, I accept Jesus as my Lord and Savior. I believe He is my hope. He suffered and He died and He rose again from the dead so that I can find hope. Thank you for your love for me. In the name of Jesus, amen. If you have prayed that prayer in your heart, the Lord has heard that. And what you need to do right now is be washed from your sins. And the PMCC Fourth Watch is here to minister to you. You can see right now our numbers that you can call, and we have telephone counselors that will provide assistance to you where you can find the nearest PMCC Fourth Watch congregation in your city, province, or locality, and permit us to minister to you. Kami po ay inyong mga kaibigan at kami po ay inyong lingkod. At naririto kami para kayo ay lalong ilapit lamang sa ating Panginoon sapagkat Siya ang ating pag-asa. Huwag po kayong matatakot, huwag kayong mawawala ng pag-asa na kahit anuman ang ating hinaharap ngayon, mahal tayo ng Panginoon, mahal ka ng Diyos, at nais niya na ang kanyang pag-asa ay mapasayo. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Apostle, I believe your message this morning resonated deeply with our viewers. There are many people in our time today who fail because they place their hope in wrong places. Money, businesses, investments, government.
Pero sa kahuli-hulihan sila ay nabibigo. But thank you so much because you reminded us this morning that our hope should be in our Lord Jesus Christ. And Christ will be in us through the message, through the gospel of Jesus Christ you just preached this morning. You know, one thing you can say about Christ is He was able to address and confront the culprit of man's hopelessness. Kumbaga, hindi skin deep yung kanyang ginawa. Hindi cosmetic or artificial lamang. Talagang kanyang pinuntirya yung ugat ng ating kawalan ng pag-asa. Walang iba kundi ang kasalanan. Kaya si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Sa pamamagitan yon ay dinaig niya ang kasalanan. Kaya sa Panginoong Jesus may pag-asa tayo. Amen. At totoo, ang Bible lamang ang makapagbibigay sa atin ng assurance patungkol sa pag-asa. Gaya na nabanggit ni Pastor Benj, maraming mga taong nagbibigay ng pag-asa pagdating o tumitingin ng pag-asa sa iba't ibang mga bagay dito sa sanlibutan. Only the Bible assures us. Naalala ko, Sister Doreen, na yung mga potion, yung mga parang mga gamot-gamot na sabi nila ay magpapagaling sa'yo. Ang tawag nila doon ay snake oil. Hindi talaga yon tunay na gamot. Yon ay gamot-gamutan lamang. Our greatest medicine to our ailments of hopelessness is Christ Jesus. Amen. And thank you po, Apostle, sa mensahe ninyo. And I love it when you said that kung ang tao magpasakop sa Panginoon, doon siya magkakaroon ng pag-asa sa kanyang buhay. And your message, Apostles, is relatable. Marami talaga at marahil ilan sa mga viewers natin ngayon ang ganito ang nararamdaman. Napakahirap po kasi na mawalan ng pag-asa. Dahil nawawalan ka ng direksyon, nawawalan ka ng gana sa buhay. Even the smallest things na dati mo namang ginagawa, parang hindi mo na siya magawa pag wala ka ng pag-asa. And usually hopelessness makes us resort to desperate measures. Sabi nila, desperate times require desperate measures. Pero sa atin, sa panahon ng desperate times, all the more we put our trust in God. Amen. Praise the Lord. At sa dami ng mga nararanasan natin ngayon sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, ang Diyos laging kumakatok sa ating mga puso. May pag-asa kapag tatanggapin natin ng Panginoon. Amen. At gaya nga po ng inyong nabanggit, Apostle, ang ating Panginoong Hesukristo, natumbok niya yung solusyon doon sa kawalang pag-asa ng tao. Kailangang makalaya ang tao sa kasalanan. Dahil habang nabubuhay tayo sa kasalanan, lagi tayong bigo. Pero once tinanggap natin ang ating Panginoon, sinunod natin ang payo ng Diyos, makakalaya tayo at mararanasan natin yung kaginhawaang galing sa Panginoon. At alam nyo, yung pag-asa ay hindi para lamang yan sa mga tao sa sanglibutan. Ito rin ay pag-asa ng mga mananampalataya. Amen. Ang Panginoong Jesus ang tinatawag na mapalad na pag-asa. In the book of Titus, in chapter 2, verse 13, Jesus Christ and His appearing is called the blessed hope, the glorious appearing of our great God. So, we want to also exhort our fellow believers, fourth watchers, and fellow Christians that we must always serve God with hope. Huwag tayong maglilingkod sa Diyos na parang wala tayong pag-asa. Kundi tayo ay maglingkod sa Diyos na may buong pag-asa na ang Diyos ay laging tototohanin niya ang kanyang mga salita. Kaya sa banal na kasulatan in 1 Corinthians 15:58, ang sabi ni Paul doon, let nothing move you. Walang dapat magpakilos sa atin. Wala dapat magpagalaw sa atin. Basta tayo lingkod ng lingkod sa Diyos. At huwag tayong mahahabaan sa paglilingkod. Sabi ng iba, 50 years na ako naglilingkod, 20 years na akong naglilingkod. Napakaiksi niyan kung ikukumpara mo sa eternity.
Kung ang buhay mo sa lupa ay 70, 80 na maglingkod ka, ano iyan sa eternity? At ang kagandahan sa Panginoon na ang sabi ng talata, your labor in the Lord is not in vain. Kaya dapat talaga umase. Walang paglilingkod na maliit sa Diyos. Walang paglilingkod na hindi niya gagantimpalaan. Kaya ang aking exhortation sa bawat isa sa atin na we have already received hope. And that hope should compel us to labor for the Lord. Huwag kang maglilingkod na parang wala kang pag-asa. Na wala kang inaasahan. Maglingkod tayo na may pag-asa. Maglingkod tayo na may kasiguruhan sa Panginoon. Amen. And so to our dear friends, you might be facing different circumstances right now. Hindi man namin ito alam, ngunit nakikita ng Diyos ang kalagayan po ninyo sa mga pagkakataong ito. At nais ng Diyos na sabihin sa atin, may pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoon. If you want to learn more about the Word of God, give us a call. Maaari po ninyo kaming tawagan sa mga numero na naka-flash sa inyo pong mga screen at asahan po ninyo ang aming mga phone counselors na handa po kayong paglingkuran. Thanks for watching. Subscribe for more exclusive videos.